Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pagtitiwala at pag-ibig? Isang kwentong magpapatunay na kung minsan, ang pinakamatamis na simula ay maaaring magtago ng pinakamapait na katapusan. Halina't samahan ninyo ako. Sabi nila, ang tiwala ay parang isang mamahaling kristal. Kapag ito'y nabasag, kahit anong pilit mong buuin, mananatili na ang mga lamat. Paano kung ang mismong taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo ang siyang walang awang dudurog dito sa iyong harapan? Ito ang kwento ni Diwa. Ito ang kwento ng isang pag-ibig na naging sumpa. Sumasayaw ang ginintuang sinag ng araw sa makintab na sahig ng Villa Hiraya. Mula sa malawak na bintanang salamin, tanaw na tanaw ang perpektong hardin na si Diwa mismo ang nagdisenyo. Isang testamento ng kanyang galing bilang isang arkitekto at isang simbolo ng pagmamahal na ibinuhos niya sa tahanang iyon. Ang bango ng kapeng barako at ng bagong sayang na sinangag ay nangingibabaw sa malawak na kusina. Nakangiting hinalo ni Diwa ang nilulutong pagkain. Ngayon, ang kanilang ika-5 anibersaryo bilang mag-asawa at gusto niyang sorpresahin si Silas, ang kanyang pinakamamahal na esposo. Para sa kanya, si Silas ang kanyang mundo. Ang bawat sulok ng Villa Hiraya ay puno ng alaala nilang dalawa. Ang bawat pangarap niya ay may pangalan ni Silas na nakakabit. Perfect, bulong niya sa sarili habang inaayos ang mga plato sa mesa. Paborito lahat ni Silas ang inihanda niya. Sa isip niya, wala nang mas hihigit pa sa kaligayahang nararamdaman niya sa mga sandaling iyon. Ang buhay niya ay perpekto. Isang magandang bahay, isang matagumpay na karera, at isang asawang ubod ng mapagmahal. Ano pa ba ang mahihiling niya? Ilang sandali pa, narinig niya ang ugong ng sasakyan ni Silas. Agad siyang lumabas para salubungin ito. Ang kanyang ngiti ay abot hanggang tenga. Ngunit nang bumaba si Silas mula sa kotse, may kakaibang bakas ng pagod at tensyon sa mukha nito. Bahagyang gusot ang mamahalin nitong suit at ang ngiti nito ay tila pilit. Happy anniversary, mahal ko, bati ni Diwa, sabay yakap ng mahigpit. May sorpresa ako sa'yo. Mahal, sagot ni Silas, ginantihan ng yakap ngunit hindi kasing higpit tulad ng dati. Happy anniversary din. Pasensya na. Medyo naging magulo lang sa opisina. Pinilit ni Diwa na huwag pansinin ang malamig na pakiramdam na gumapang sa kanyang dibdib. Kaya nga naghanda ako para makapag-relax ka. Halika, kumain na tayo. Habang kumakain, pinilit ni Silas na maging masigla, ngunit ramdam ni Diwa ang bigat sa mga balikat nito. Pagkatapos ng kanilang almusal, habang nag-aayos si Diwa ng pinagkainan, lumapit si Silas mula sa likuran at niyakap siya. Diwa, mahal na mahal kita. Alam mo yan, di ba? Malambing na bulong nito sa kanyang tainga. Tumango si Diwa na papikit sa sarap ng yakap nito. Oo naman, mahal. At mahal na mahal din kita. Kaya lahat ng ginagawa ko para sa kinabukasan natin, pagpapatuloy nito. May isang opportunity na dumating, isang malaking investment. Ito na ang katuparan ng lahat ng pangarap natin. Makakapag-travel na tayo sa buong mundo. Hindi mo na kailangang magtrabaho ng husto. Bubuo na tayo ng pamilya. Ang puso ni Diwa ay lumukso sa tuwa sa narinig. Pamilya. Iyon ang matagal na niyang pinapangarap. Humarap siya kay Silas. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Talaga, mahal? Tumango si Silas at may kinuha itong isang folder mula sa kanyang briefcase. Inilabas nito ang isang makapal na dokumento. Oo, pero kailangan kong kumilos agad. Kailangan ko lang ng pirma mo dito. Isang authorization para magamit ko ang Villa Hiraya bilang collateral sa investment. Isang formalidad lang naman para maipakita sa mga investors na solido ang pundasyon natin. Villa Hiraya? Bahagyang nag-alinlangan si Diwa.
Regalo yon ng kanyang ina, ang pinakamahalagang ari-arian niya. Agad na napansin ni Silas ang kanyang pag-aalinlangan. Hinawakan nito ang kanyang mga pisngi. Mahal, tingnan mo ako. Kailan ba kita binigo? Hindi ba't lahat ng ito ay para sa atin? Para sa mga magiging anak natin? Magtiwala ka sa akin. Ang mga salitang iyon, magtiwala ka sa akin, ay sapat na para burahin ang lahat ng pagdududa sa isip ni Diwa. Paano niya pagdududahan ang lalaking ibinigay sa kanya ang lahat? Ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay? Para sa kanya, ang tiwala niya kay Silas ay mas matibay pa sa pundasyon ng alinmang gusaling idinisenyo niya. Kinuha niya ang ballpen na iniabot ni Silas. Hindi na niya binasa ang mga nakasulat sa dokumento. Para sa kanya, ang mga iyon ay mga salita lamang. Ang mahalaga ay ang pangako sa mga mata ng kanyang asawa. Sa huling pahina, sa ibabaw ng kanyang pangalan, buong pagmamahal niyang iginuhit ang kanyang pirma. Ayan na, mahal. Isang pirma para sa lahat ng pangarap natin. Nakangiting sabi ni Diwa. Isang matamis na halik ang iginawad ni Silas sa kanyang mga labi. Salamat, mahal. Pangako, hinding-hindi mo ito pagsisisihan. Matapos iyon, nagpaalam si Silas na kailangan na niyang bumalik sa opisina para asikasuhin ang mga papeles. Naiwan si Diwa sa kusina, nakangiti, puno ng pag-asa para sa kinabukasang ipinangako sa kanya. Lingid sa kanyang kaalaman nang makasakay si Silas sa kanyang kotse, dahan-dahang nawala ang nangiti sa mga labi nito. Napalitan ito ng isang malamig at kalkuladong tingin. Tinitigan niya ang dokumentong hawak, isang deed of absolute sale. Isang kontratang nagsasabing hindi lang ito collateral, kundi isang ganap na pag-aari na niya ang Villa Hiraya. Isang ngising tagumpay ang gumuhit sa kanyang mukha. Kinabukasan, pagkatapos ng isang overnight meeting sa isang kliyente sa labas ng lungsod, masaya at walang kamalay-malay si Diwa sa unos na sasalubong sa kanya. Puno ng pananabik, ipinarada niya ang kanyang sasakyan sa tapat ng kanilang gate. Ngunit nang susubukan na niyang ipasok ang kanyang susi, hindi ito bumukas. Nagtaka siya. Pinalitan ba ni Silas ang lock? Habang kinakapa niya ang kanyang telepono para tawagan ng asawa, bumukas ang pinto. Ngunit hindi si Silas ang bumungad sa kanya. Ang kanyang biyanan na si Imelda at hipag na si Clarice ang naroon. Nakatayo na parang mga reyna, ang kanilang mga muka ay may mapanuyang ng ngiti. Bakit po pinalitan ng lock? Nasaan si Silas? Naguguluhang tanong ni Diwa. Nagkatinginan ng mag-ina at isang tawang mapang-asar ang pinakawalan ni Clarice. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang basura. Sino ka para pumasok sa pamamahay namin? Tanong ni Imelda habang dahan-dahang isinasara ang pinto sa harapan ng kanyang nanlalaking mga mata. Ang malakas na pagsara ng pinto ay parang isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Diwa. Natigilan siya, hindi makapaniwala sa nangyari. Ang mga salita ni Imelda, pamamahay namin, ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang lason na unti-unting kumakalat. Teka lang, anong ibig sabihin nito? Papasukin niyo ako. Sigaw niya, sabay kalampag sa matigas na kahoy ng pinto. Ngunit walang sumasagot. Tanging ang mapanuyang tawa ni Clarice ang narinig niya mula sa loob. Silas, mahal, nasaan ka? Tulungan mo ako. Ang pag-asang si Silas ang sasagip sa kanya ang tanging kinakapitan niya. Ito ay isang masamang biro lamang, isang hindi pagkakaunawaan. Imposibleng mangyari ito. Imposible. Ilang saglit pa, bumukas muli ang pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buong buhay ang siyang tumambad sa kanya. Si Silas. Nakatayo ito roon. Ang muka ay blanko, walang emosyon na para bang nakatingin ito sa isang estranghero. Silas, salamat sa Diyos. Humakbang si Diwa palapit. Nais siyang yakapin,
Ngunit itinaas ni Silas ang kanyang kamay, isang senyas na huminto siya. Ang kilos na yon ay mas masakit pa sa sampal. Anong, anong nangyayari, mahal? Bakit ayaw nila akong papasukin sa sarili nating bahay? Nanginginig na tanong ni Diwa. Ang luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Dahil hindi mo na ito bahay, malamig na sagot ni Silas. Ang boses na dating nagpapakalma sa kanya ay ngayon tila mga bubog na sumusugat sa kanyang pandinig. Ano? Halos pabulong na sagot ni Diwa. Huwag ka namang magbiro ng ganyan. Hindi nakakatuwa. Mula sa likuran ni Silas, lumitaw si Clarice. Hawak ang dokumentong pinirmahan ni Diwa kahapon. Iwinagayway niya ito sa hangin na may ngiting tagumpay. Hindi siya nagbibiro, Ate Diwa. Baka gusto mong basahin ulit kung ano ang pinirmahan mo? Iniabot ni Silas ang folder kay Diwa. Nanginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa katotohanang sumampal sa kanya. Hindi iyon isang authorization. Sa itaas ng dokumento, malinaw na nakasulat sa malalaking titik, Deed of Absolute Sale. Isang kasulatan na isinasalin niya ang pagmamay-ari ng Villa Hiraya kay Silas Montes nang walang bayad. Isang donasyon, isang regalo. Hindi ito totoo, bulong ni Diwa, habang ang kulay ay unti-unting nawawala sa kanyang mukha. Nilinlang mo ako. Hindi kita nilinlang, Diwa. Nagtiwala ka lang ng sobra. Sarkastikong sabi ni Silas. Pero bakit? Bakit mo ito ginawa? 5 taon, Silas. Itinapon mo lang ang lahat. Sumisigaw na tanong ni Diwa. Ang sakit at galit ay nagsisimula nang pumalit sa kanyang pagkalito. Tama na ang drama, Diwa. Sabat ni Imelda, lumabas na rin ito ng pinto. Dapat ka pa ngang magpasalamat. Pinatikim ka ng anak ko ng masarap na buhay. Ngayon, tapos na ang maliligayang araw mo. Maghanap ka ng ibang maluloko mo. Sinimulang basahin ni Clarice ang isang bahagi ng kontrata sa malakas at malinaw na boses. Sinisigurong maririnig ng mga kapitbahay na nagsisimula ng mag-usisa. I, Diwa Soliman, of legal age, sound mind and body, do hereby voluntarily transfer and convey all my rights and ownership of the property known as Villa Hiraya to my beloved husband, Silas Montes. Ang bawat salita ay parang isang punyal na paulit-ulit na isinasaksak sa puso ni Diwa. Sa sobrang sakit, napaluhod si Diwa. Gumapang siya palapit at niyakap ang mga binti ni Silas. Ang huling hibla ng kanyang dignidad ay nawala na. Silas, maawa ka. Huwag mong gawin to sa akin, sa atin. Mahal kita. Nagkamali lang ako ng pagkakaintindi. 'Di ba? Sabihin mo sa akin na panaginip lang to. Tiningnan siya ni Silas na may pagkasuklam. Walang bakas ng pagmamahal. Walang bakas ng 5 taon nilang pagsasama. Isang malakas na tulak ang ginawa nito. Huwag mo akong hawakan. Nandidiri ako sa'yo. Tapos na tayo, Diwa. Wala ka nang babalikan dito. Bumagsak si Diwa sa mamasa-masang lupa sa labas ng gate. Kasabay nito, bumukas ang pinto sa 2 palapag ng villa. Si Clarice at Imelda, na may ngiting demonyo, ay nagsimulang ihagis ang kanyang mga damit, sapatos, at personal na gamit mula sa bintana. Ang mga mamahaling damit na regalo ni Silas, ang mga aklat na paborito niya, ang mga litrato nilang dalawa. Lahat ay isa-isang bumabagsak sa lupa. Nababasa ng ambon na nagsimula ng pumatak. Ang bawat gamit na bumabagsak ay simbolo ng bawat pangarap na nawawasak. Ang paraisong pinangarap niya ay naging isang impyerno sa isang iglap lamang. Doon, sa labas ng gate ng bahay na dati niyang tinawag na tahanan, sa gitna ng nagkalat niyang mga gamit at sa ilalim ng nagsisimulang ulan, naupo si Diwa, basang-basa. Wasak na wasak. Wala nang maramdaman, kundi ang matinding sakit at ang lamig ng pagtataksil na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Sa gitna ng kanyang pagtangis, isang marangyang itim na kotse ang huminto sa kanyang tapat.
Dahan-dahang bumaba ang bintana nito at mula sa loob, isang pamilyar na mukha ang tumingin sa kanya. Ang kanyang ina, si Luningning. Ang mga mata nito ay hindi nagpapakita ng awa, kundi ng matigas na determinasyon at nagbabagang galit. "Tumayo ka, anak," sabi ni Luningning sa boses na kalmado, ngunit may bigat. Hindi pa tapos ang laban. Walang nagsalita sa loob ng sasakyan habang binabagtas nila ang abalang kalsada ng lungsod ng Pag-asa. Si Diwa ay nakatulala lamang sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga patak ng ulan na humahabol sa isa't isa sa salamin, katulad ng mga luhang walang tigil sa pag-agos sa kanyang pisngi. Ang bawat gusali, bawat ilaw ng trapiko ay isang paalala ng mundong dati niyang ginagalawan. Isang mundong ngayon ay gumuho na. Hindi siya niyakap ng kanyang ina. Hindi siya tinanong kung ano ang nararamdaman niya. Hinayaan lang siya ni Luningning sa kanyang tahimik na pagtangis. Ngunit sa higpit ng pagkakahawak nito sa manibela, ramdam ni Diwa ang galit na kinikimkim ng ina para sa kanya. Hindi awa, kundi galit. Huminto sila sa harap ng isang nagtataasang gusali na yari sa salamin at bakal. Ang penthouse ng kanyang ina, isang lugar na bihira niyang puntahan dahil mas gusto niya ang init at pakiramdam ng isang tunay na tahanan tulad ng Villa Hiraya. Ngayon, ang lugar na yon ay naging isang malamig na alaala na lamang. Pagpasok nila sa malawak na penthouse, ang unang bumungad kay Diwa ay ang panoramic view ng buong syudad. Maganda, ngunit malamig. Kasing lamig ng kanyang nararamdaman. "Pumunta ka sa guest room, maligo ka at magpalit ng damit," utos ni Luningning. Ang boses ay matigas, ngunit hindi walang pakialam. Sumunod si Diwa na parang isang robot. Habang nasa ilalim ng mainit na tubig ng shower, doon lamang niya pinakawalan ang isang malakas na hikbi. Ang sakit ay napakatindi. Halos hindi na niya kayang huminga. Ang bawat alaala nila ni Silas, ang kanilang unang pagkikita, ang kanyang proposal, ang kanilang kasal, ay bumabalik na parang mga multo. Tinatawanan ang kanyang katangahan. Pagkatapos niyang magbihis, naabutan niya ang kanyang ina na nagtitimpla ng tsaa sa kusina. Inabutan siya nito ng isang tasa. "Alam kong gusto mong tanungin kung paano ko nalaman." Simula ni Luningning, hindi nakatingin sa kanya. "Hindi ako bulag, Diwa. Matagal ko nang nakikita ang kasakiman sa mga mata ng pamilyang yon. Hindi ko lang inasahan na ang sarili kong anak ay magpapakatanga ng ganito." Ang mga salita ay tumama, na parang sampal. Ngunit alam ni Diwa na totoo ang mga iyon. "Ma." "Huwag," putol ni Luningning. "Hindi ngayon ang oras para dyan." Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Ang sarili nitong mga mata ay nag-aalab. "Ang ibinibigay ko, may paraan ako para bawiin. Tandaan mo yan. Ngunit bago ko gawin ang kahit ano, kailangan mong tumayo sa sarili mong mga paa." Hinawakan nito ang balikat ni Diwa. "Bibigyan kita ng isang araw. Umiyak ka hanggang sa maubos ang luha mo. Isigaw mo ang lahat ng galit mo. Damdamin mo ang lahat ng sakit. Pero bukas, sa pagsikat ng araw, gusto kong makita sa harapan ko ang anak kong matapang. Ang arkitektong kayang magpatayo ng mga gusali mula sa wala. Hindi ang babaeng nagpapakaawa sa sarili. Maliwanag? Tumango si Diwa, walang lakas na magsalita. Iniwan siya ni Luningning mag-isa sa sala. Kinuha ni Diwa ang kanyang telepono. Ang wallpaper, isang masayang litrato nila ni Silas sa kanilang huling bakasyon. Napakasinungaling. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang gallery. Libo-libong litrato. 5 taon ng kasinungalingan. Sa bawat pag-swipe, parang sinasaksak ang kanyang puso. Nanginginig ang kanyang daliri habang pinipindot ang select all. At pagkatapos, sa isang iglap, pinindot niya ang delete. "Are you sure you want to permanently delete these items?" "Yes," bulong niya sa hangin. Isang hakbang.
Isang maliit na hakbang para burahin ang nakaraan. Kinabukasan, hindi pa rin humuhupa ang bigat sa kanyang dibdib. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo sa malamig na penthouse. Nagpaalam siya sa kanyang ina at nagmaneho ng walang patutunguhan hanggang sa napadpad siya sa isang lugar na hindi pamilyar sa kanya. Isang maliit at tahimik na coffee shop sa tabi ng isang payapang lawa. Ang pangalan sa karatula, Kapihan ng Payapa. Pumasok siya. Ang amoy ng kape at bagong lutong tinapay ay sumalubong sa kanya. Kakaunti ang tao. Umupo siya sa isang sulok kung saan tanaw niya ang lawa. Dito, pakiramdam niya ay pwede siyang maging invisible. Ilang minuto siyang nakatulala lang doon nang isang tasa ang dahan-dahang inilapag sa kanyang mesa. Nag-angat siya ng tingin. Isang lalaki, marahil kaedad niya. Simple lang ang suot nito, ngunit meron itong aura ng kapanatagan. Ang mga mata nito ay malalim. Tila maraming nakikita, ngunit walang sinasabi. Ano to? Tanong ni Diwa. Ang boses ay paos. Salabat. Sagot ng lalaki sa isang mahinahon na boses. Mainit na tsaa na gawa sa luya. Mas mabuti yan sa'yo kaysa kape ngayon. Hindi nagtanong ang lalaki. Hindi siya tiningnan na may awa. Tumangulang ito ng bahagya at bumalik na sa counter. Siya marahil ang may-ari. Si Amihan, base sa pangalang nakaborda sa apron nito. Hinawakan ni Diwa ang mainit na tasa. Sa simpleng gesto na yon, isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 araw, nakaramdam siya ng isang patak ng kapayapaan. Isang estranghero ang nagpakita sa kanya ng kabaitan nang walang hinihinging kapalit. Habang dahan-dahan niyang hinihigop ang mainit na salabat, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi rehistradong numero. Kinabahan siya. Baka isa sa mga Montes. Ngunit sa halip na burahin, binuksan niya ito. 2 maikling pangungusap lang ang nakasulat. Alam ko ang ginawa nila sa'yo. Mag-iingat ka kay Clarice. Ang Villa Hiraya ay naliligo sa liwanag at ingay. Ang dating payapang hardin ni Diwa ay napuno ng malalakas na tawanan at tunog ng naguumpugang mga kopita ng champagne. Nag-organisa ang pamilya Montes ng isang marangyang selebrasyon para ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Nakatayo si Silas sa gitna ng sala. Hawak ang isang mamahaling alak. Ang dibdib ay nakaumbok sa pagmamalaki. Bawat pagbati mula sa mga bisita ay musika sa kanyang pandinig. Sa wakas, siya na ang bida. Siya na ang tinitingala. Ang anino ni Diwa at ng pamilya Soliman ay nabura na sa kanyang buhay at sa lugar nito, siya na ang nagahari. Congratulations, Silas, Hijo! Ang ganda ng bago ninyong bahay. Bati ng isang kaibigan ng kanyang ina. Hindi lang maganda, napakalaki pa. Saan niyo naman nakuha ang ganitong kayamanan? Segunda ng isa pa, ngumiti si Silas. Sipag at tiyaga lang, at tamang diskarte. Mayabang niyang sagot, habang pasimpleng tinitingnan ang reaksyon ng mga nakarinig. Nasisiyahan siyang isipin na naiinggit ang mga ito sa kanya. Sa kabilang dako, si Imelda naman ay parang pabo na naglalakad sa paligid. Ipinagmamalaki ang bawat miwebles at palamuti. Hay nako, mga amiga, ito'y simula pa lang. Marami pang ipapabago si Silas dito. Gusto ko nga sanang palitan lahat ng kurtina. Masyadong simple para sa panlasa ko. Alam niyo na, hindi lahat ay may class. Sabi niya na may halong parinig para sa dating manugang. Tanging si Clarice lamang ang tila kalmado sa gitna ng kaguluhan. Tahimik siyang nagmamasid mula sa isang sulok, hawak ang isang baso ng wine, ang kanyang nangiti ay kontrolado at misteryoso. Pinapanood niya ang kanyang kuya na parang isang batang binigyan ng bagong laruan. Pinapanood niya ang kanyang ina na nagpapakalunod sa pansamantalang karangyaan. Mga simple at mababaw na tao sa isip niya. Nang makahanap ng pagkakataon, nilapitan niya ang kanyang kapatid na abala sa pakikipagkwentuhan. Kuya,
Pwede ba tayong mag-usap saglit? Sa labas. Malambing niyang bulong. Nagpaalam si Silas sa kanyang mga kausap at sumunod kay Clarice sa balkonahe, kung saan mas tahimik. Ang saya-saya mo, kuya. Bagay na bagay sa'yo ang maging hari ng bahay na ito. Panimula ni Clarice, pinupuri ito para makuha ang loob nito. Salamat sa'yo, Clarice. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko ito magagawa. Pag-amin ni Silas, tayo ang magkapatid, kuya. Dapat lang na magtulungan tayo. Humigop siya ng kaunting alak bago nagpatuloy. Ano na ang plano mo ngayon sa villa? Ano pa? Ibenta. Sa halagang to, pwede na tayong bumili ng 3 bahay at magtayo ng sarili kong negosyo. Mabilis na sagot ni Silas, ang mga mata ay kumikinang sa simbolo ng pera. Ngumiti si Clarice, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Oo, maganda yan, kuya. Mabilis na pera. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na kaya nating palaguin ang pera ng 10 beses nang hindi ibinebenta ang bahay na to? Napakunot ang noo ni Silas. Paano? Simple lang. Gagamitin natin itong collateral para makakuha ng malaking loan sa bangko. Ang perang yon, i-invest natin sa stocks at real estate. Sa galing mong dumiskarte, siguradong mapapalago mo yon. Isipin mo, kuya, hindi lang tayo magiging mayaman, magiging makapangyarihan tayo. Masihigitan pa natin ang mga soliman. Ang bawat salita ni Clarice ay maingat na pinili, tumatagos sa kahinaan ni Silas, ang kanyang ego at ang kanyang inggit. Ang ideya na malampasan ang pamilya ni Diwa ay mas matamis pa kaysa sa mismong pera. Nawala ang pagdududa sa mukha ni Silas, napalitan ng purong kasakiman. Matalino ka talaga, Clarice. Iyon ang gagawin natin. Tayong dalawa ang magiging pinakamayamang magkapatid sa buong syudad. Niyakap niya ng mahigpit ang kapatid. Niyakap din siya pabalik ni Clarice, ngunit sa ibabaw ng balikat ni Silas, ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at kalkulado. Isang kasangkapan, iyon lang ang tingin niya sa sarili niyang kapatid. Nang mag-isa na lang si Clarice sa balkonahe, tumanaw siya sa malawak na hardin. Sa wakas, ang lahat ng pinlano niya ay nagbunga. Matagal na niyang kinamuhian ang perpektong buhay ni Diwa. Ang ganda nito, ang talino, ang yaman. Hindi pera ang habol niya, kundi ang pakiramdam na siya ang nanalo. Ang makitang bumagsak ang isang taong tinitingala ng lahat. Tanga ka, Diwa. Bulong niya sa sarili. At ikaw naman, kuya, mas tanga ka pa sa kanya. Akala mo hari ka na? Isa ka lang piyesa sa laro ko. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ay simula pa lamang. Kinagabihan, matapos umalis ng mga bisita, habang nagliligpit ang mga katulong, isang delivery man ang dumating. May dala itong isang pulang sobre mula sa isa sa pinakamalaking bangko sa bansa. Para kanino to? Tanong ni Imelda. Nakalagay po, para sa bagong may-ari ng Villa Hiraya, sagot ng lalaki. Agad na kinuha ito ni Silas, ang dibdib ay muling pumintog sa pagmamalaki. Sa akin yan. Ngumisi siya. Siguradong welcome letter to mula sa bangko. Kinikilala na nila kung sino ang tunay na nagmamay-ari. Sa harap ng kanyang ina at kapatid, buong kumpiyansa niyang pinunit ang sobre. Ang kapihan ng payapa ay naging kanlungan ni Diwa. Araw-araw, matapos ihatid ang ina sa opisina nito, didiretso siya sa maliit na kapihan sa tabi ng lawa. Dala ang kanyang laptop at isang pusong puno ng sugat, ibinubuhos niya ang lahat ng kanyang oras at enerhiya sa trabaho. Ang pagguhit ng mga plano at pagdisenyo ng mga istruktura ang naging paraan niya para muling buuin ang sarili. Kahit paunti-unti, naging pamilyar na ang kanyang presensya sa lugar. Palagi siyang nauupo sa parehong mesa sa sulok, kung saan tanaw niya ang payapang tubig ng lawa. Natutunan niyang huwag nang pansinin ang mga paminsan-minsang tingin ng awa mula sa ibang customer. Sa kapihan ng payapa, siya si Diwa Soliman, ang arkitekto. Hindi si Diwa, ang asawang niloko at pinalayas. Isang hapon,
Habang abalang-abala siya sa pag-finalize ng isang disenyo, isang platito ang dahan-dahang inilapag sa tabi ng kanyang laptop. Nag-angat siya ng tingin. Si Amihan, may dala itong isang piraso ng bagong lutong carrot cake. Mukhang kailangan mo ng energy, sabi nito sa karaniwan nitong mahinahong boses. Bagong bake. Sagot ko na. Ngumiti si Diwa sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Isang tunay na ngiti, hindi pilit. Salamat, Amihan. Walang anuman. Sagot nito at akmang aalis na nang mapansin ni Diwa ang isang halaman malapit sa kanilang kinatatayuan. Isa itong potted fiddle leaf fig. Ngunit ang mga dahon nito ay naninilaw at nalalanta. Kawawa naman yung halaman mo, sabi ni Diwa. Hindi niya napigilang magkomento. Tiningnan ni Amihan ang halaman na may bahagyang lungkot. Oo nga sinubukan ko na lahat. Pero ayaw niyang sumigla. Baka hindi siya masaya sa pwesto niya. Tumayo si Diwa at nilapitan ang halaman. Bilang isang arkitekto na madalas magsama ng mga halaman sa disenyo, may kaalaman siya tungkol dito. Baka kailangan lang niya ng mas maraming sikat ng araw, pero hindi direkta. Pwede natin siyang ilipat doon? Turo niya sa isang pwesto malapit sa bintana na may mas nasasalang liwanag. Tumango si Amihan at sa isang sandali ng hindi pinlanong pagtutulungan, binuhat nilang dalawa ang mabigat na paso. Habang inaayos nila ang halaman sa bago nitong pwesto, nagkadikitan ng kanilang mga kamay. Isang kuryente ang tila dumaloy sa ugat ni Diwa. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay, bahagyang namula. Minsan, kailangan lang talaga nilang malipat ng pwesto para muling mabuhay, sabi ni Amihan habang pinagmamasdan ang halaman. Ang mga salita niya ay simple, ngunit para kay Diwa, ang kahulugan nito ay napakalalim. Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito, nakita ni Diwa ang isang pag-unawang hindi na kailangang bigkasin. Bumalik sila sa kanilang mga gawain, ngunit ang koneksyon na nabuo sa pagitan nila ay nanatili sa hangin. Nang mag-aalas 5 na ng hapon, habang nagliligpit na si Diwa ng kanyang gamit, nilapitan siya muli ni Amihan. Magaling ka pala sa halaman, panimula nito. Medyo lang, sagot ni Diwa. Bakit ka nga pala nagtayo ng coffee shop? Mukha ka kasing, hindi ko alam. Iba. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Amihan. Dahil pagod na ako sa magulong mundo. Dati akong engineer sa isang malaking construction firm. Maingay, magulo, puno ng kompetisyon. Isang araw, nagising na lang ako at naisip kong gusto ko ng kapayapaan. Kaya itinayo ko to. Sa kwento nito, naramdaman ni Diwa na hindi siya nag-iisa sa pagnanais na takasan ang isang mundong minsan nang sumira sa kanya. Nahanap mo ba yung kapayapaan na hinahanap mo? Tanong ni Diwa. Tumingin si Amihan sa labas, sa papalubog na araw na nagbibigay ng kulay kahel sa lawa. Araw-araw, sa bawat tasa ng kape, sa bawat ngiti ng customer, sa bawat paglubog ng araw, oo, nahanap ko. Mayroong isang bagay sa sinseridad ni Amihan na nagpapagaan sa loob ni Diwa. Isang pakiramdam ng kaligtasan. Isang pakiramdam na sa lugar na ito, kasama ang taong ito, ayos lang na maging wasak dahil may pag-asang mabuo muli. Nagpaalam na si Diwa. Habang naglalakad siya palabas, hindi niya napigilang lumingon. Nakatingin sa kanya si Amihan at nang magtama ang kanilang mga mata, isang ngiti ang ibinigay nito. Isang ngiting nagpatibok ng bahagya sa natutulog niyang puso. Pagpasok niya sa kanyang kotse, napahawak siya sa kanyang dibdib. Isang kilig. Isang maliit na kislap ng pag-asa. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang pangalan ng kanyang ina, si Luningning, ang lumabas sa screen. Sinagot niya ito, handa ng ibalita ang tungkol sa bago niyang kliyente. Hello, Ma. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay hindi kalmado. Ito ay puno ng pananabik at tagumpay. Anak, ang bomba ay sumabog na.
Hawak ni Silas ang pulang sobre na para bang isa itong tropeo. Ang bigat ng papel ay parang bigat ng kapangyarihan sa kanyang palad. Sa harap ng nag-aabang na mga mata ng kanyang ina at kapatid, dahan-dahan niyang pinunit ang selyo. Tingnan niyo pagmamayabang niya. Ang mga bangko mismo ang lumalapit sa akin. Alam nila kung sino ang dapat kausapin. Inilabas niya ang nakatuping papel. Isang standard na letterhead ng bangko. Nagsimula siyang basahin ito nang may ngiti sa labi. Inaasahan ang mga salitang pagbati at mga alok para sa preferred clients. Ngunit habang ang kanyang mga mata ay gumagapang sa mga linya, ang ngiti sa kanyang muka ay unti-unting naglaho. Napalitan ito ng pagkalito. Ang mga salitang mortgage agreement, outstanding balance, immediate attention ay nagsimulang tumalon mula sa pahina. Ano yan, anak? Magandang balita ba? Tanong ni Imelda. Hindi napapansin ang pagbabago sa ekspresyon ng anak. Hindi sumagot si Silas. Ang kanyang paghinga ay nagsimulang bumigat. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa isang partikular na linya, sa isang numero na tila sinisip-sip ang lahat ng hangin mula sa silid. Outstanding principal balance, PHP 40,000 banda. 40 milyon. Binasa niya ito ulit. At ulit. Baka nagkamali lang siya ng basa. Baka isang zero lang ang sobra. Ngunit hindi. Malinaw na malinaw ang pagkakasulat. Ano to? Halos pabulong niyang sabi. Ang kulay ay tuluyang nawala sa kanyang mukha. Yan ba yung sinasabi mong welcome letter, kuya? Tanong ni Clarice, na may bahid ng sarkasmo, ngunit nang makita niya ang itsura ng kapatid, napalitan ito ng pag-aalala. Ano ang problema? Inabot ni Silas ang sulat kay Clarice. Ang kanyang kamay ay nanginginig na parang isang dahon. Basahin mo. Utos niya. Ang boses ay basag. Kinuha ni Clarice ang papel at habang binabasa niya ito, ang kanyang mukha na laging kalmado at kontrolado ay nagpakita ng isang emosyon na bihira niyang maramdaman. Gulat. Tunay na gulat. Hindi maari, sabi ni Clarice. Paano nangyari to? Sinigurado ko na malinis ang titulo bago mo siya pinapirma. Ano ba kasing nakasulat dyan? Naiinip na sigaw ni Imelda. Ang bahay na to. Nakasangla. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Silas, isang sigaw na puno ng galit at hindi makapaniwalang sakit. Nakasangla ng 40 milyon. Tayo ang kailangang magbayad. Ang pagdiriwang ay naging isang libing. Ang dating masayang sala ay napuno ng nakakabinging katahimikan bago ito sinira ng isang nakakakilabot na sigaw mula kay Imelda. Ano? 40 milyon? Saan tayo kukuha ng ganoong kalaking pera? Niloko tayo. Niloko tayo ng babaeng yon. Biglang bumaling si Silas kay Clarice. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hinawakan niya ito ng mahigpit sa braso. Sabi mo perpekto ang plano mo. Sabi mo na sa'yo ang lahat ng kontrol. Anong nangyari, Clarice? Anong nangyari? Bitawan mo ako, kuya. Hindi ko to alam. Pilit na kumakawala si Clarice. Ang kanyang pagkagulat ay napalitan ng pagtatanggol sa sarili. Imposible! Siguradong pakanato ni Diwa o ng matandang mangkukulam niyang ina. Wala akong pakialam kung kaninong pakanat. Nato, ang alam ko lang ang pangarap natin, ang perang inaasahan natin, naging isang bangungot. Sa gitna ng kanilang sigawan, biglang napahawak si Imelda sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at hirap. Ang puso ko. Anas niya. Bago ang kanyang mga mata ay pumuti at bumagsak siya sa sahig, walang malay. Mama! Sabay na sigaw ng magkapatid. Ang kanilang pag-aaway ay biglang natigil, napalitan ng purong takot at panik. Agad na dinaluhan ni Silas ang ina. Tinatapik-tapik ang pisngi nito. Si Clarice ay natarantang naghahanap ng tubig. Ang buong Villa Hiraya, ang kanilang tropeo, ang kanilang palasyo, ay naging isang eksena ng kaguluhan at desperasyon.
Habang nakaluhod sa tabi ng kanyang walang malay na ina, ang utak ni Silas ay tumatakbo ng mabilis. Ang lahat ay bumabalik sa isang tao. Si Diwa, ang babaeng inakala niyang natalo na niya. Ang babaeng tinapakan niya ang pagkatao. Ito ang ganti niya. Isang demonyo ang tila bumulong sa kanyang isipan. Sa gitna ng kaguluhan, kinuha niya ang kanyang telepono. Nanginginig ang mga kamay habang hinahanap ang numero ni Diwa. Nang makita niya ito, walang pag-aalinlangan niyang pinindot ang call button. Nang sagutin ito sa kabilang linya, hindi na niya ito pinagsalita pa. Isang sigaw na puno ng galit, pagkasuklam, at takot ang kanyang pinakawalan. Isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang nawasak na kaluluwa. Anong ginawa mo? Binalik mo sa amin ang sumpa. Anong ginawa mo? Binalik mo sa amin ang sumpa. Ang mga salitang puno ng galit at desperasyon ni Silas ay tumama sa pandinig ni Diwa. Ngunit hindi ito nagdulot ng takot, hindi rin ng awa. Sa halip, isang malamig na pakiramdam ng hustisya ang gumapang sa kanyang sistema. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono, hindi na hinintay pa ang mga susunod na isusumpa nito. Sa kabilang mundo, sa Villa Hiraya, ang sigaw ni Silas ay sinundan ng pag-iyak ng kanyang ina at ng galit na boses ni Clarice. Nagsimula ang kanilang bangungot. Sa mga sumunod na araw, si Silas ay parang isang langgam na nasira ang bahay, tumatakbo sa kung saan-saan, naghahanap ng tulong. Bawat bangkong nilapitan niya para sa isang bagong pautang ay tinanggihan siya. Bawat kaibigang tinawagan niya para mangutang ay biglang hindi na siya kilala. Ang pangalang Montes, na minsan niyang ipinagmalaki, ay naging sinonimo ng masamang balita. Ang dating paghanga ng mga tao sa kanya ay napalitan ng pag-iwas. Ngunit sa kabilang mundo, sa mundo ni Diwa, isang bagong umaga ang sumisikat. Nakatayo si Diwa sa harap ng isang conference table. Tuwid ang likod, ang boses ay puno ng kumpiyansa. Inilalatag niya ang kanyang pinakabagong disenyo para sa isang eco-friendly resort sa harap ng mga potensyal na investor. Ang bawat salita niya ay may bigat. Ang bawat guhit sa plano ay may layunin. Wala nang bakas ng babaeng minsay umiyak sa gilid ng kalsada. Ang disenyo ni Miss Soliman ay hindi lang maganda. Ito ay may paninindigan. Ito ay makabago at may respeto sa kalikasan, sabi ng head investor. Nakangiti habang tinitingnan ang board. Good job, Miss Soliman. We're giving you the project. Isang alon ng tagumpay ang bumalot kay Diwa. Ito ang unang malaking proyekto na nakuha niya ng mag-isa mula nang bumagsak ang kanyang mundo. Ito ay patunay na ang kanyang halaga ay hindi nakatali sa isang apelyido o sa isang bahay. Ang halaga niya ay nasa kanyang isip, sa kanyang talento, sa kanyang kakayahang bumangon. Dala ang magandang balita. Ang una niyang pinuntahan ay ang kapihan ng payapa. Naabutan niya si Amihan na nagpupunas ng mga mesa. Nang makita siya nito, isang ngiti ang agad na sumilay sa mga labi nito. Mukhang may magandang nangyari sa'yo, sabi ni Amihan na tila nababasa ang aura ni Diwa. Nakuha ko yung proyekto, masayang balita ni Diwa. Hindi na napigilan ang sarili. Alam ko namang makukuha mo. Simpleng sagot ni Amihan na para bang ni minsan ay hindi ito nagduda. Nang hapong yon, isinara ni Amihan ang kapihan ng mas maaga kaysa karaniwan. Inaya niya si Diwa na maglakad sa tabi ng lawa habang papalubog ang araw. Ang langit ay nagkulay kahel at rosas at ang marahang hangin ay nagdadala ng kapayapaan. Naglakad sila ng tahimik sa simula. Parehong ninanamnam ang ganda ng paligid. Masaya ako para sa iyo, Diwa, basag ni Amihan sa katahimikan. Ibang-iba ka na kumpara noong una kang pumasok sa kapihan. Dahil sa lugar na to, pag-amin ni Diwa. At dahil sa salabat mo, nagtawanan sila. Salamat, Amihan, sa pagiging kaibigan. Lahat ng tao ay kailangan ng isang lugar kung saan pwede silang huminga, sabi ni Amihan. Ako, ito ang lugar ko. Ikaw,
Unti-unti mo nang natatagpuan ang sayo. Sa kanilang paglalakad, nagbahagi sila ng mga kwento. Ikinuwento ni Amihan ang stress at pressure sa dati niyang trabaho bilang engineer, kung paano niya naramdaman na kinakain na siya ng sistema. Ikinuwento naman ni Diwa, hindi ang detalye ng pagtataksil, kundi ang pakiramdam ng pagkawala at ang hirap ng pagsisimula muli. Sa ilalim ng papalubog na araw, dalawang kaluluwang minsan nang nasugatan ang nakahanap ng pag-unawa sa isa't isa. Nang ihatid siya ni Amihan sa tapat ng kanyang kondominium, huminto sila sa lobby. Isang komportabling katahimikan ang namagitan sa kanila. Salamat sa araw na to, Amihan. Sinserong sabi ni Diwa. Tumingin si Amihan nang diretso sa kanyang mga mata. Ang tingin nito ay malambot at puno ng respeto. Karapat-dapat kang maging masaya, Diwa. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Diwa. Hindi ito papuri sa kanyang ganda o talino. Ito ay isang pagkilala sa kanyang pagkatao. Isang bagay na ipinagkait sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Isang init ang kumalat sa kanyang dibdib. At isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Good night, Amihan. Good night, Diwa. Pumasok siya sa elevator na may ngiti pa rin sa labi. Ang pakiramdam ay magaan. Ang pakiramdam ay puno ng pag-asa. Habang paakyat ang elevator, paulit-ulit niyang naririnig ang boses ni Amihan. Karapat-dapat kang maging masaya. Nakangiti pa rin siya nang bumukas ang pinto ng elevator at humakbang siya palabas patungo sa hallway ng kanyang unit. Ngunit ang nangiting iyon ay biglang naglaho na parang bula. Sa dulo ng hallway, nakatayo sa tapat ng kanyang pinto ay isang figura na kilalang kilala niya. Gusot ang damit, namumula ang mga mata. Ang itsura ay desperado at mapanganib. Si Silas, nag-aabang. Ang init sa kanyang dibdib ay napalitan ng yelo. Ang kapayapaan na naramdaman niya kanina ay biglang sinakmal ng isang pamilyar na takot. Naging yelo ang dugo sa mga ugat ni Diwa. Ang lahat ng init at saya na naramdaman niya, ilang minuto lang ang nakalipas ay biglang naglaho, pinalitan ng isang pamilyar na lamig. Nakatayo si Silas doon, hindi na ang eleganteng at kumpiyansang lalaki na dati niyang minahal, kundi isang anino ng kanyang dating sarili. Gusot ang mamahalin nitong damit, magulo ang buhok, at ang mga mata nito ay namumula. Isang pinaghalong galit, pagod, at purong desperasyon. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya ilang talampakan mula rito. Sapat na ang distansya para sa kaligtasan, ngunit hindi sapat para takasan ang mabahong amoy ng alak na nagmumula rito. Silas, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Diwa. Sinisikap na panatilihing matatag ang kanyang boses, kahit na ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Sa halip na sumagot, lumuhod si Silas. Ang kilos ay napakabigla at nakakahiya, na kahit si Diwa ay natigilan. Diwa, mahal, pakiusap. Nagsimula si Silas. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng pagsusumamo. Patawarin mo na ako. Nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali. Tumayo ka, Silas. Nag-iiskandalo ka. Malamig na sagot ni Diwa, kahit na isang bahagi ng kanyang puso ay nakaramdam ng kirot sa nakikitang kalagayan nito. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo ako pinapatawad. Sigaw nito. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway. Hindi ko to ginusto, Diwa. Si Clarice. Si Clarice ang may utak ng lahat. Ginamit niya ako, maniwala ka sa akin. Ang pagdadahilan nito, ang pagsisi sa iba, ang nagpatigas sa puso ni Diwa, na wala ang bahagyang awa na naramdaman niya. Ang nasa harap niya ngayon ay hindi isang lalaking nagsisisi, kundi isang duwag na naghahanap ng madaling lusot. Tapos na tayo, Silas. Wala na tayong dapat pag-usapan. Matigas na sabi ni Diwa habang kinukuha ang susi mula sa kanyang bag. Hindi! Hindi pa tayo tapos. Biglang tumayo si Silas
Ang kanyang pagmamakaawa ay napalitan ng isang mapanganib na intensidad. Mabilis siyang humakbang at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Diwa. Pakinggan mo ako. Kunin mo na ulit ang bahay. Sa'yo na ulit. Isama mo na ang utang. Ayusin mo to, Diwa. Ikaw ang nagsimula nito. Ikaw ang dapat tumapos. Nasasaktan ako, Silas. Bitiwan mo ako. Pilit na pumipiglas si Diwa. Ngunit napakalakas ng pagkakahawak nito. Ang kanyang takot ay nagsimula ng maging panik. Hindi kita bibitiwan hanggat hindi ka pumapayag. Sigaw nito. Ang muka ay malapit na sa kanya. Ang hininga ay amoy alak. Akala mo ba masaya ka na? Akala mo ba matatakasan mo ang gulong to? Sinira mo ang buhay ko. Ang buhay ng pamilya ko. Pagsisisihan mo to. Babae ka. Ang banta sa kanyang mga salita ay hindi maikakaila. Ito na ang hayop na nasukol, ang desperadong hayop na handang manakit. Napapikit si Diwa, inihahanda ang sarili sa kung anumang susunod na mangyayari. Habang papalayo ang sasakyan ni Diwa, napansin ni Amihan ang isang bagay na naiwan sa upuan ng pasahero. Ang scarf nito, kinuha niya ito. Amoy ng banayad na pabango ni Diwa ang nanuot sa tela at isang ngangiti ang sumilay sa kanyang labi. Ibabalik ko na lang bukas, sabi niya sa sarili. Ngunit isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang nagsabi sa kanya na ibalik ito ngayon din. Isang kutob. Sinunod niya ito. Pinaikot niya ang sasakyan at bumalik sa kondominium ni Diwa. Tahimik ang elevator paakyat. Nasa isip pa rin niya ang nangiti ni Diwa kanina sa tabi ng lawa. Ang nangiti na sa wakas ay umabot sa mga mata nito. Masaya siyang makitang unti-unti itong bumabangon. Nang bumukas ang pinto ng elevator sa palapag ni Diwa, narinig niya agad ito. Isang sigaw. Boses ng isang lalaki. Puno ng galit. At boses ng isang babae. Puno ng takot. Boses ni Diwa. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kapayapaan sa sistema ni Amihan. Napalitan ito ng isang matalas at alertong pakiramdam. Ang engineer sa kanya ay mabilis na tinasa ang sitwasyon. Ang lalaking minsan na ring nasaktan ay nakilala ang tunog ng isang mapang-abusong relasyon. Walang ingay siyang naglakad sa hallway at doon nakita niya ang eksena. Isang lalaking marahas na hawak si Diwa sa braso. Habang si Diwa ay pilit na pumipiglas, hindi siya sumigaw, hindi siya tumakbo. Sa halip, sa mga kalmado at tiyak na hakbang, nilapitan niya ang dalawa mula sa likuran. Ang bawat hakbang niya ay tahimik ngunit may bigat na tila nagdadala ng awtoridad. Nang nasa likuran na siya ni Silas, dahan-dahan niyang ipinatong ang isang kamay sa balikat nito. Ang pagdampi ay hindi marahas, ngunit ito ay mabigat at hindi maikakaila. Sabi niya, bitiwan mo siya, sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay malamig at matigas na parang bakal, walang bahid ng takot, puno ng katiyakan. Nang marinig ni Diwa ang boses na yon, para siyang nagising mula sa isang masamang panaginip. Agad niyang nakilala ang boses na nagdulot sa kanya ng kapayapaan sa loob ng maraming araw. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Si Amihan. Nakatayo ito sa likod ni Silas na parang isang aninong tagapagtanggol. Nagulat si Silas sa biglaang pagdating ng estranghero. Automatiko niyang binitawan ang braso ni Diwa at humarap ito kay Amihan. Mas matangkad si Amihan kaysa sa kanya at ang kalmadong presensya nito ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Sino ka para makialam dito? Usapang mag-asawa to. Galit na sigaw ni Silas, sinusubukang bawiin ang nawala niyang kontrol. Hindi natinag si Amihan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako kay Silas. Hindi na mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, sinasaktan mo siya. At hindi yan katanggap-tanggap. Wala kang alam sa nangyari. Sapat na ang nakita ko, sagot ni Amihan.
Humakbang siya sa pagitan ni Silas at Diwa. Bahagyang inilagay si Diwa sa kanyang likuran. Isang malinaw na kilos ng proteksyon. Umalis ka na. Ngayon din. Nagtagisan sila ng tingin. Ang desperadong galit sa mga mata ni Silas laban sa malamig na determinasyon sa mga mata ni Amihan. Isang labanan ng dalawang magkaibang mundo. Ang magulong nakaraan ni Diwa laban sa kanyang posibleng payapang hinaharap. Sa huli, si Silas ang unang sumuko. Nakita niya na wala siyang laban. Napapaligiran siya hindi ng lakas, kundi ng isang uri ng integridad na hindi niya kayang talunin. Sa isang huling tingin na puno ng pagbabanta kay Diwa, tumalikod siya at naglakad paalis. Ang bawat hakbang ay mabigat sa pagkatalo. Nang mawala na si Silas sa dulo ng hallway, doon lamang bumigay ang mga tuhod ni Diwa. Ang adrenaline na bumuhay sa kanya ay biglang nawala. At ang takot at pagod ay bumalik. Ngunit bago pa man siya bumagsak sa sahig, sinalo siya ng malalakas na braso ni Amihan. Niyakap siya nito. At sa yakap na yon, sa gitna ng malamig na hallway, sa wakas, ay naramdaman muli ni Diwa ang kaligtasan. Dinala siya ni Amihan sa loob ng kanyang unit. Pinaupo siya nito sa sofa at walang imik na ipinagtimpla ng mainit na tsaa. Isang pamilyar na kilos na muling nagdala ng kaunting init sa nalalamig niyang sistema. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay habang hawak ang tasa. Ang takot na naramdaman niya sa hallway ay humupa na, ngunit napalitan ito ng isang bagay na mas matindi. Isang malinaw at matigas na determinasyon. Ang insidenteng iyon ay ang huling patak, ang huling sampal sa kanya ng katotohanan. Habang buhay siyang tumatakbo at nagtatago, habang buhay siyang magiging biktima. Ang desperadong hayop, kapag nasukol, ay hindi titigil hanggat hindi ito napapatahimik. Ayos ka lang? Tanong ni Amihan. Ang boses ay puno ng pag-aalala habang nakaupo ito sa silyang nasa tapat niya. Tumango si Diwa, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Tumingin siya ng diretso kay Amihan. Hindi na ako pwedeng magtago, Amihan. Kailangan ko nang tapusin to. Bago pa man makasagot si Amihan, kinuha na ni Diwa ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang ina. Isang ring lang, sinagot agad ito ni Luningning. Anak, bakit gising ka pa? Ma, pumunta siya dito. Si Silas, diretsong sabi ni Diwa. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Ikinuwento niya ang lahat ng nangyari sa hallway. Ilang segundong katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Nasaan ka? Huwag kang aalis dyan. Papunta na ako, sabi ni Luningning bago ibaba ang tawag. Wala pang 30 minuto, bumukas ang pinto ng unit ni Diwa. Pumasok si Luningning na parang isang bagyo. Ang kanyang muka ay isang maskara ng yelo at apoy. Ang kanyang mga mata ay agad na napako kay Amihan na magalang na tumayo. Salamat sa pagligtas sa anak ko, sabi ni Luningning kay Amihan, isang formal na pagkilala. Pagkatapos ay bumaling ito kay Diwa. Tama ka. Oras na para tapusin ang larong ito, isang beses at para sa lahat. Umupo si Luningning sa tabi ni Diwa. Mula sa kanyang mamahaling Hermes bag, hindi pera o lipstick ang inilabas niya. Isang maliit na digital voice recorder at isang brown envelope. Ang kanyang mga sandata. Akala ba nila ganun lang kadaling lokohin ang isang De Leon? Mapait na sabi ni Luningning. Mula pa lang noong una, hindi na ako nagtiwala sa pamilyang yan. Lalo na kay Clarice. Masyadong matamis ang nangiti. Masyadong kalkulado ang bawat kilos. Binuksan niya ang envelope at inilatag ang ilang mga litrato sa lamesa. Mga litrato ni Clarice na may kausap na iba't ibang tao, mga dokumento ng bangko, mga record ng tawag. Nag-hire ako ng private investigator ilang buwan. Bago pa man mangyari ang lahat. May kutob na ako. Sinusubaybayan ko ang bawat galaw nila. Pagkatapos, kinuha niya ang voice recorder. At ito,
sabi niya. Habang tinitingnan si Diwa, ito ang ating huling pusta, ang alas natin. Pinindot niya ang play button. Unang narinig ang boses ni Silas, mayabang at puno ng kasakiman. Sigurado ka ba dito, Clarice? Baka mahalata ni Diwa? Sumunod ang boses ni Clarice, malamig at puno ng panunuya. Relax ka lang, kuya. Tanga sa pag-ibig si Diwa. Isang matamis na salita mo lang tungkol sa pamilya at kinabukasan, pipirma yan kahit hindi binabasa. Ako nang bahala sa lahat. Ang kailangan mo lang gawin ay umarte na parang mahal na mahal mo pa rin siya. Madali lang yan, di ba? Isipin mo na lang ang 45 milyon. Napatakip ng bibig si Diwa. Ang bawat salita ay parang lason na tumatagos sa kanyang pandinig. Ang buong akala niya, si Silas ang nagplano ng lahat. Ngunit ito pala ay isang puppet lamang. Isang tangang nagpadala sa katusuhan ng sarili niyang kapatid. Pinatay ni Luningning ang recorder. Ang usapan na yan ay nangyari 2 linggo bago kanya pinapirma, Diwa. Si Clarice ang utak. Siya ang ahas. Ginamit niya ang kasakiman ng kuya mo para sa sarili niyang galit at inggit. Ang bigat ng katotohanan ay halos magpabagsak kay Diwa. Ngunit sa gitna ng sakit, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa nanginginig niyang kamay. Si Amihan. Hindi ito nagsalita. Ngunit ang init ng kanyang palad at ang tatag sa kanyang mga mata ay sapat na. Sinasabi nitong hindi siya nag-iisa. Huminga ng malalim si Diwa. Tumingin siya sa kanyang ina, pagkatapos ay kay Amihan. Ang takot sa kanyang mga mata ay nawala na. Napalitan ng isang nagbabagang determinasyon. Tumayo siya. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang mangangaso. Hinahanap niya ang numero ni Silas at pinindot ito. Nang sagutin nito sa kabilang linya, nagsalita si Diwa sa boses na hindi niya kailanman inakalang magagamit niya. Isang boses na malamig, matatag, at walang bahid ng anumang emosyon. Magkita tayo sa Villa Hiraya bukas ng hapon. Utos niya. Dalhin mo ang buong pamilya mo. Oras na para magbayad. Ibinaba niya ang tawag. Bago pa man makasagot si Silas, hindi na hinintay ang anumang pagdadahilan o pagbabanta. Ang digmaan ay opisyal nang idineklara. At sa pagkakataong ito, si Diwa ang may hawak ng lahat ng alas. Ang Villa Hiraya ay hindi na ang paraisong dati niyang kilala. Ang dating hardin na masigla at puno ng buhay ay nagsisimula ng tubuan ng mga damo. Mayroong malaking notice of foreclosure na nakapaskil sa gate, isang testamento ng kanilang kabiguan. Pagpasok pa lang nila sa loob ng bahay, isang malamig at maalinsangang hangin ang sumalubong sa kanila. Ang ilang mamahaling muebles ay natatakpan na ng puting tela na parabang inihahanda na para sa isang libing. Nakatayo si Diwa sa gitna ng sala, sa mismong lugar kung saan siya lumuhod at nagmakaawa. Sa kanyang likuran, sa may pintuan, ay ang presensya ni Amihan, isang tahimik na anino ng suporta. Sa kanyang tabi ay ang kanyang ina, si Luningning, na may tindig ng isang general bago ang huling laban. Ilang sandali pa, dumating sila. Pumasok ang pamilya Montes na may halong pagmamataas at kaba. Si Silas ay mukhang pagod, ngunit pilit na nagpapakatatag. Si Imelda ay nakataas pa rin ang noo, handang manisi. At si Clarice, gaya ng dati, ay may isang peking ngiti sa labi, na para bang isa lamang itong simpleng pag-uusap. Ano na naman to, Diwa? Bungad ni Imelda. Pagkatapos mo kaming sirain, ikaw pa ang may ganang magpatawag ng meeting dito? Ang kapal ng mukha mo. Tumahimik ka, Imelda. Malamig na sabi ni Luningning, at sa isang salita lang, natigil ang biyena ni Diwa. Tumingin si Diwa sa bawat isa sa kanila, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili kay Silas. Isang tanong, isang sagot, Silas. Bakit? Ikaw pa ang may ganang magtanong. Sarkastikong sagot ni Silas. Sinumpa mo kami, Diwa. Sinadya mong ibigay ang bahay na to para mabaon kami sa utang.
Ngumiti si Diwa, isang nangiting walang bahid ng saya, isang nangiting nakakakilabot. Hindi yan ang tinatanong ko. Ang tanong ko, bakit mo ako niloko? 5 taon. Ang buong tiwala ko, ang buong pagmamahal ko, ang lahat ng pangarap ko para sa ating dalawa. Bakit mo dinurog na parang wala lang? Ang kanyang boses ay hindi pa sigaw. Ito ay kalmado. Ito ay matatag. At iyon ang mas lalong nagbigay ng bigat sa bawat salita. Para saan? Para sa perang hindi naman talaga mapapasa inyo? Para sa bahay na ito na ngayon ay kukunin na rin ng bangko? Sulit ba, Silas? Ang pagtataksil mo, sulit ba? Huwag mong isisi lahat sa kuya ko. Sabat ni Clarice, lumalabas na ang tunay na kulay. Kung hindi ka lang kasi naging tanga. Tama ka, putol ni Diwa. Sa pagkakataong ito ay tinitingnan na niya si Clarice ng diretso. Naging tanga ako. Tanga sa pag-ibig. Sobrang tanga para maniwala na ang isang ahas ay pwedeng maging kaibigan. Sa hudyat na yon, kinuha ni Luningning ang maliit na voice recorder mula sa kanyang bag. Hindi na siya nagsalita. Pinindot niya lang ang play button. Ang boses ni Silas at Clarice ay umalingaw-ngaw sa tahimik at malawak na sala. Sigurado ka ba dito, Clarice? Baka mahalata ni Diwa. Relax ka lang, kuya. Tanga sa pag-ibig si Diwa. Isang matamis na salita mo lang tungkol sa pamilya at kinabukasan. Pipirma yan kahit hindi binabasa. Isipin mo na lang ang 45 milyon. Sa bawat salitang lumalabas sa recorder, ang kulay sa mukha ni Clarice ay unti-unting nawawala. Ang kanyang peking gabang ngiti ay naglaho, napalitan ng purong gulat at takot. Para siyang isang ahas na biglang pinutulan ng ulo. Ngunit ang pinakamatinding reaksyon ay nagmula kay Silas. Mula sa pagiging depensibo, ang kanyang ekspresyon ay naging pagkalito at pagkatapos, isang dahan-dahang pagkamulat. Isang masakit na katotohanan. Tumingin siya kay Clarice, hindi na bilang kapatid, kundi bilang isang traidor. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng pagmamanipula ay malinaw na ngayon sa kanya. Hindi siya ang nagplano, hindi siya ang mastermind, siya ay isang tau-tauhan lamang, isang tanga. Nang matapos ang recording, bumagsak ang isang nakakabinging katahimikan. Si Clarice? Basag na tanong ni Silas. Sabihin mong hindi totoo yan. Hindi makasagot si Clarice. Nanginginig ang kanyang mga labi. At doon, sumabog si Silas. Isang sigaw na hindi na nagmula sa galit, kundi sa isang pusong nadurog at isang egong winasak. Ginamit mo ako. Sigaw niya, sabay sugod kay Clarice. Pinagmukha mo akong tanga sa harap ng lahat, kapatid kita. Bakit? Bakit mo to ginawa sa akin? Naitulak niya si Clarice at bumagsak ito sa sahig. Nagkagulo. Sumigaw si Imelda. Sinusubukang awatin ang nag-aamok na anak. Silas, anak, tama na. Kapatid mo yan. Wala akong kapatid na ahas. Sa gitna ng sigawan, ng iyakan, ng pagtutulakan, ang pamilyang dati nagkakaisa sa kasakiman ay ngayon. Sila-sila na ang nagsisiraan. Tumalikod si Diwa mula sa eksenang yon. Hindi niya na kailangang manood. Tapos na ang kanyang pakikipaglaban. Hinarap niya ang hustisya sa kanila. At ngayon, sila na ang bahalang magparusa sa isa't isa. Naglakad siya palabas ng pinto, hindi lumilingon. Ang mga sigaw sa kanyang likuran ay unti-unting humihina, napapalitan ng tunog ng papalubog na araw. Paglabas niya ng gate, nag-aabang si Amihan. Hindi ito nagtanong, hindi ito nagsalita. Binuksan lang nito ang kanyang mga braso. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, yumakap si Diwa at naramdamang tunay na malaya na siya. Lumipas ang ilang araw pagkatapos ng komprontasyon sa Villa Hiraya. Walang balita mula sa mga Montes at sa unang pagkakataon, hindi iyon hinahanap ni Diwa. Ang katahimikan ay hindi na nakakakaba. Ito ay naging isang malawak na espasyo kung saan sa wakas,
ay makakahinga na siya ng maluwag. Gaya ng dati, nasa kapihan ng payapa siya. Ngunit ngayon, hindi na siya nagtatrabaho. Nakaupo lang siya sa paborito niyang sulok, hawak ang isang tasa ng kape, habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa lawa, kasama si amihan, nakakatapos lang magsara ng kapihan. Natapos na, bulong ni Diwa, halos sa sarili lang niya. Sa wakas, natapos na rin. Tumingin sa kanya si amihan. Ang mga mata nito ay puno ng pag-unawa. Masaya ka ba? Nag-isip si Diwa. Hindi ko alam kung masaya ang tamang salita. Walang saya sa pagbagsak ng iba, kahit gaano pa sila kasama. Siguro ang nararamdaman ko ay kapayapaan. Tumingin siya kay amihan. At pasasalamat kung hindi ka dumating noong gabing yon. Kahit hindi ako dumating, kakayanin mo. Simpleng sagot ni amihan. Nasa loob mo na ang tapang, Diwa. Kailangan mo lang ng kaunting tulak. Sa komportabling katahimikan na yon, naglakas loob si Diwa na magtanong. Amihan, bakit mo nga pala iniwan ang pagiging engineer? Bukod sa pagod ka na sa gulo, parang may mas malalim na dahilan. Huminga ng malalim si amihan, ang tingin ay nasa malayong abot tanaw. Mayroon akong fiancé noon, mahal na mahal ko siya. Nag-iipon ako para sa pangarap naming bahay. Nagtatrabaho ako doble kayod. Akala ko, pareho kami ng pangarap. Nagpatuloy ito, ang boses ay bahagyang bumaba. Pero isang araw, nalaman ko na lang na may relasyon siya sa boss ko. Hindi dahil sa pagmamahal, dahil sa pera at posisyon. Iniwan niya ako para sa isang mas maginhawang buhay. Sabi niya, pagod na siyang maghintay sa mga pangarap namin. Doon ko naintindihan na ang mundong ginagalawan ko, ang mundong puno ng ambisyon at kompetisyon, ay kayang sirain ang lahat, pati ang pag-ibig. Kaya tinalikuran ko ang lahat ng yon at itinayo ko to. Naramdaman ni Diwa ang bigat sa kwento ni amihan. Pareho sila. Parehong biktima ng pagtataksil na nakatago sa likod ng pera at kasakiman. Parehong sinaktan ng taong pinagkatiwalaan nila ng kanilang buong puso. I'm sorry, mahinang sabi ni Diwa. Tumingin sa kanya si amihan at sa pagkakataong ito, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi nito. Huwag kang mag-sorry, matagal na yon. Ang sugat, kapag hinayaan mong mahanginan, naghihilom din. Katulad mo. Hinawakan ni amihan ang kanyang kamay na nakapatong sa mesa. Ang init ng palad nito ay tila isang angkla sa gitna ng mga alon ng kanyang nakaraan. Pareho tayong sinaktan, Diwa. Pero hindi ibig sabihin noon, kailangan na nating tumigil magmahal. Siguro, kailangan lang nating matutong magmahal muli. Sa tamang paraan. Ang sinseridad sa mga mata nito, ang tuluyang nagpabagsak sa lahat ng pader na itinayo ni Diwa sa paligid ng kanyang puso. Dahan-dahan, tumayo si amihan at inilahad ang kamay nito sa kanya. Halika, ihatid na kita. Habang naglalakad sila papunta sa sasakyan sa ilalim ng mga bituin, ang tanging maririnig ay ang tunog ng mga kuliglig at ang tibok ng kanilang mga puso. Pagdating sa tapat ng kanyang kondominium, sa parehong lugar kung saan minsan siyang hinarap ng kanyang bangungot, huminto sila. Diwa, sabi ni amihan. Ang boses ay halos isang bulong. Nag-angat siya ng tingin. Ang mukha nito ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Dahan-dahan, marahan, na para bang humihingi ng permiso, inilapit ni amihan ang mukha nito at hinagkan siya sa mga labi. Hindi ito isang halik na puno ng pagnanasa. Ito ay isang halik na puno ng pangako. Isang halik na nagsasabing, nandito ako. Isang halik na nagpapadama ng paggalang. Isang halik na nagpaparamdam ng tahanan. Tumugon si Diwa sa halik at sa sandaling iyon, ang huling pinto ng kanyang masakit na nakaraan ay tuluyan ng nagsara. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nakangiti na sila pareho. Good night, Diwa, sabi ni amihan.
Good night, amihan. Sagot niya. Pumasok siya sa kanyang unit na lumulutang ang pakiramdam. Pagbukas niya ng ilaw, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text mula sa kanyang ina. The bank has officially foreclosed on Villa Hiraya. Silas and Clarice are suing each other. It's a mess. Good riddance. Binasa ito ni Diwa, ngunit wala na siyang naramdamang galit o saya. Isang kibit-balikat lang. Tapos na. May isa pang notifikasyon sa kanyang telepono. Isang email. Ang subject, Project Horizon. Final approval. Binuksan niya ito. Ito na ang pinakamalaking proyekto ng kanyang karera. Isang multi-billion peso resort na siya ang punong arkitekto. Ang kanyang pangarap, ang kanyang tagumpay. Nakamit niya ito ng mag-isa. Napatingin siya sa bintana, sa mga ilaw ng syudad. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng purong kaligayahan. Ang lumang pinto ay nagsara na. At sa kanyang harapan, isang bagong-bago at napakagandang pinto ang naghihintay na buksan. Isang taon makalipas. Isang taon. Napakaraming maaaring mangyari sa loob ng isang taon. Nakatayo si Diwa sa isang malawak na opisina na gawa sa salamin. Tanaw ang abalang lungsod ng pag-asa mula sa 20 palapag. Sa dingding sa likod niya, nakasulat sa eleganteng pilak na mga titik ang pangalan ng kumpanya. Soliman Designs and Builds, mula sa pagiging freelancer na nagtatrabaho sa isang sulok ng coffee shop, ngayon ay isa na siyang CEO ng sarili niyang maliit ngunit matagumpay na architectural firm. Ma'am Diwa, ready na po ang conference room para sa presentasyon sa mga Japanese investors, sabi ng kanyang batang assistant. Salamat, Cheska. Papunta na ako. Sagot ni Diwa. Isang ngiti ng kumpiyansa ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Bago siya tumayo, napatingin siya sa isang picture frame sa kanyang mesa. Hindi ito larawan ng isang gusali, kundi isang larawan nila ni Amihan, nakangiti habang magkayakap sa tabi ng lawa, sa mismong lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang kapihan ng payapa ay lumago na rin. Nagtayo si Amihan ng isang extension, isang magandang open-air deck na si Diwa mismo ang nagdisenyo. Naging paboritong lugar iyon ng mga taong naghahanap ng katahimikan at masarap na kape sa syudad. Pagkatapos ng matagumpay na presentasyon, nagmamadali siyang umuwi. Ngunit hindi sa kanyang condominium unit, kundi sa isang lugar na mas espesyal pa. Habang nagmamaneho siya, napadaan siya sa dating Villa Hiraya. Ito ay mukhang bago na. Ibang pamilya na ang nakatira. Wala na siyang naramdamang kahit anong emosyon. Isa na lang itong gusali, isang bahagi ng nakaraan na tuluyan na niyang binitawan. Ayon sa balita, matapos magkademandahan at maubos ang lahat ng pera, nagkahiwa-hiwalay ang pamilya Montes. Si Silas daw ay umalis ng bansa, nagtatago sa mga pinagkakautangan. Si Clarice at Imelda ay nakatira na lang sa isang maliit na apartment, malayo sa karangyaang minsan nilang inangkin. Ngunit ang mga kwentong yon ay hindi na mahalaga sa kanya. Huminto ang kanyang sasakyan sa harap ng isang magandang lote sa tabi ng lawa. Hindi kalayuan sa kapihan ng payapa. Pagbaba niya, nandoon na si Amihan, nag-aabang sa kanya. May dala itong isang picnic basket. Surprise! Nakangiting sabi nito. Akala ko ba busy ka sa kapihan? Natatawang tanong ni Diwa habang papalapit. Hindi ako pwedeng maging busy para sa'yo, sagot ni Amihan, sabay halik sa kanyang noo. Inilatag nila ang isang sapin sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Habang kumakain sila nang inihanda ni Amihan, inilabas ni Diwa ang isang scroll ng blueprint mula sa kanyang bag. Ano yan? Tanong ni Amihan. Dahan-dahang binuksan ni Diwa ang plano sa kanilang harapan. Isa itong disenyo ng isang bahay. Hindi ito kasing laki o kasing gara ng Villa Hiraya. Ito ay moderno, simple, at may malalaking bintana na nakaharap sa lawa.
Ito ay puno ng liwanag at hangin. Isang bahay na humihinga. Ito yung pangarap kong bahay, sabi ni Diwa. Isang lugar na hindi lang maganda, kundi may kapayapaan. Tiningnan ni Amihan ang pangalan ng proyekto na nakasulat sa ibabang bahagi ng plano. Ang mga mata nito ay bahagyang nanlaki at napuno ng emosyon. Project title, Tahanan ng Amihan, Diwa. Anas nito, hindi makapagsalita. Ngumiti si Diwa, ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha ng kaligayahan. Hiraya means the fruit of one's hopes, dreams and aspirations. Ang Villa Hiraya ay pangarap ko noon, pero pangarap na nakabatay sa maling pundasyon. Ngayon, gusto kong bumuo ng bagong pangarap, isang pangarap na kasama ka. Hinawakan ni Amihan ang kanyang mga kamay. Ikaw ang hiraya ko, Diwa. Matagal na. Niyakap niya si Diwa ng mahigpit. Doon, sa ilalim ng puno ng mangga, sa lupang pagtatayuan nila ng kanilang mga pangarap, sa harap ng payapang lawa, naramdaman ni Diwa ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Hindi ito nakikita sa laki ng bahay, sa dami ng pera, o sa sinasabi ng ibang tao. Ang tunay na kaligayahan ay isang tahanan, at ang tahanan ay hindi isang lugar. Ito ay isang tao. Ang sabi nila, ang pagtitiwala, kapag nabasag, ay hindi na maibabalik pa. Siguro, totoo yun. Pero natutunan ko na hindi mo kailangang buuin ang nabasag na kristal. Minsan, kailangan mo lang itong hayaang maging abo. At mula sa abo na yon, matututo kang bumuo ng isang bagay na mas matibay. Isang bagay na mas totoo. Isang bagay na gawa hindi lang sa pangarap, kundi sa karunungan, paggalang sa sarili, at tunay na pag-ibig. At dito nagtatapos ang kwento ni Diwa at Amihan. Maraming salamat po sa inyo, aming mga minamahal na tagapakinig, sa pagsama sa amin sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Sa totoo lang po, habang isinusulat ko ang kanilang kwento, naramdaman ko ang bawat sakit, bawat pagtangis, at bawat munting tagumpay ni Diwa na para bang sarili kong karanasan. Naging buhay sila sa aking isipan at naging isang karangalan na ibahagi ang kanilang paglalakbay sa inyo. Sana po, ang kwento ni Diwa ay magsilbing paalala sa ating lahat na gaano man kadilim ang gabi, laging may pagsikat ng araw na naghihintay. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi nananakit o nanloloko. Bagkus, ito ay naghihilom, nag-aaruga at nagbibigay ng kapayapaan. At higit sa lahat, sana'y tumatak sa ating mga puso na ang pinakamahalagang pag-ibig na dapat nating pangalagaan ay ang pagmamahal para sa ating sarili. Nais po naming marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang pinakanagustuhan ninyo sa kwentong ito? Anong bahagi ang tumatak sa inyong puso at isipan? Ibahagi niyo po ang inyong mga komento sa ibaba. Bawat isa po sa mga yan ay aming binabasa at lubos na pinapahalagahan. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong oras at pakikinig. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa isang panibagong kwento,